Sa mahigit 300 miyembro ng House of Representatives o Kamara, 20% niyan ay nakalaan para sa mga party list representatives. Batay sa 1987 Constitution, dapat sila ay may kinakatawang sektor ng lipunan tulad ng mga manggagawa, mahihirap, indigenous cultural communities, kababaihan, kabataan at iba pa. Pero makalipas ang halos 3 dekada, nagkaroon ng pagbabago dyan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi na kailangan na galing sa mismong sektor ang nominee ng tumatakbong party list. Pwede na rin maging nominee basta't miyembro siya ng party list o ng organisasyon o may track record ng advokasya para sa napili niyang sektor na i-represent. Sa pagsusuri ng Election Watchdog Group na Kontradaya, mahigit kalahati sa 156 na kandidatong grupo sa eleksyon 2025 ang hindi kumakatawan sa mga mahihirap o marginalized sector. Mahigit 25% naman sa mga party list may nominee na galing sa political dynasty. 25 naman ang may kinalaman sa malalaking negosyo. May mga nominee rin na may kaugnayan sa pulisya o militar. Meron ding may mga kaduda-dudang advokasya o kaya naman ay sangkot sa kasong katiwalian. It's a big number to be worried about. In fact, I can even argue kahit isa lang dyan ang political clan, malaking issue pa rin yan kasi dapat para sa marginalized and underrepresented lang yung party list system natin. Scrutiny measures on which party list to accredit. Sana nasa isip din yun ng mga commissioner. Sabi naman ng COMELEC, naghigpit na sila. Pero talirin na nila ang kamay nila dahil sa desisyon ng Korte Suprema at party list law. Kaya po tayo may period kung saan ang isang tao, grupo, registered voter, ay pwedeng mag-file ng petition to deny due course or cancel yung isang nomination. Unfortunately, wala pa tayong anti-political dynasty law in the Philippines. Sa kabila ng mga puna sa party list system, dapat pa rin alalahanin ngayong eleksyon 2025 na ang orihinal na intensyon nito ay maging boses ng mga marginalized at underrepresented. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ng isang batang 3 taong gulang matapos maaksidente sa Cotabato City. Sara, ano nangyari? Rafi, nabundol ang bata ng pick-up. Aminado ang mga magulang niya na hindi nila namalayang tumawid ng kalsada ang kanilang anak. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Makikitang dumaraan ang pulang pick-up na yan sa may Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City. Ilang saglit pa, biglang lumitaw ang isang bata na tumawid sa kalsada. Nabundol siya at pumailalim sa sasakyan. Hindi tumigil ang pick-up at dumiretso pa rin sa pagtakbo. Batay sa investigasyon ng pulisya, sugatan ang bata na nagpapagaling pa sa ospital. Ayon sa mga magulang, hindi nila namalayang tumawid ang kanilang anak. Sumuko naman ang driver ng pick-up na nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Wala siyang pahayag. Wala nang buhay nang abutan ng babaeng yan ang kanyang 18 anyos na anak na nalunod sa isang ilog sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Kwento ng ina ng biktima, huli niyang nakita ang anak na nakikipag-inuman sa gilid ng kalsada malapit sa kanilang bahay. Ayon sa pulisya, biniberipika pa nila ang impormasyong sinubukan umanong holdapin ang biktima at kanyang nobya bago raw sila tumalon sa ilog. Sinusubukan pa ng pulisya na makuha ang testimonya ng nakatakas na ex-girlfriend na kasama rin ng magkasintahan nang mangyari ang insidente. Arestado sa entrapment operation ang isang police staff sergeant na halos 10 taon na raw nangingikil sa General Santos City. Batay sa investigasyon ng pulisya, inireklamo ang sospek matapos umanong hinga ng 10,000 piso ang asawa ng isang preso kapalit ang mabilis na proseso sa paglaya ng kanyang mister. Hindi nagbigay ng komento ang sospek na nahaharap sa mga kaukulang reklamo. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Arestado ang riding in tandem na sangkot umano sa panghahablot ng kwintas ng isang senior citizen sa Cebu City. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima sa gilid ng kalsada nang mangyari ang krimen. Matapos i-report sa pulisya, agad na nahuli ang mga sospek. Nabawi sa kanila ang kwintas pero wala na ang pendant nito. Na-recover din ng mga pulis ang motorsiklong ginamit sa krimen, isang baril, mga bala at isang pocket knife. Itinanggi ng mga sospek ang paratang at iginiit na napagbintangan lang sila. Mga mare, nag-iisip na ng names para sa kanilang baby boy ang soon-to-be parents na sina Megan Young at Micael Daez. Yani! Daez! Sa TikTok, shinare nila ang moments habang nag-iisip ng potential names para sa kanilang anak. Si Micael, mga basketball player ang references gaya ni Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, at Jordan Clarkson. Si Megan naman, names ng K-pop stars na sina BTS member Jin at Hoshi ng 17 ang naiisip. Why not kaya Micael Jr.? Ang final name, abangan natin yan soon.